Good morning, everyone. I am Churchill R. Lopez, and today I will be going to discuss the lesson 18, which is globalization of technology. So, first, what is technology? Technology is a technique, a process, or a material of good emerging from the use of science in addressing human problems. So, we all know about technology, right? And next is technology diffusion. So it is a flow of technology across borders. So later on, we can really understand what is technology diffusion. And next is industrial revolution or the IR. It is a process of technological advancement. So it is divided into four eras, which is the first era, which is the first industrial revolution or IR, is used coal as the primary source of energy and created the steam engine. So it was characterized by the introduction of manufacturing and the processes use of steam power and the development of new industries such as textile, iron, and coal mining. So, ang first IR is ang ilahang primary source of energy is ang coal or ang uling, and syempre ila pong na-create ang steam engine. Okay, for the second IR or Industrial Revolution, it involves the discovery of oil and electricity, as well as the internal combustion engine, and with innovation of the telegraph or the telephone. And sa third IR, ang ilahang main achievement is ang robots and ang computer, which is maka-help you sa ato para mas padali ang ato mga buhatonon, di ba? Kung na computer na yung mga robot, mas mapadali kay ang mga robot kay sabay uban nga kanang maghinlo sa balaing ana, so mas mapadali ang ato mga buhatonon as mga tao, mas matabangan ta sa mga computer o sa robot. And also, ang scientist ilang na found out nga ang nuclear energy o ang natural gas is pwede mahimong source of energy. And next is sa last nga era, which is ang fourth industrial revolution. So karon na ni siya. Nowadays, we are in the era of fourth IR, which is the goal is to maximize the use of green energy like solar and wind power, and also the widespread of internet, which connects us easily in our world. Di ba ang internet is kuan siya sa ato ka nakabalo na gid ta na all about anang internet kay mas mapadli atong communication, mag-share og information, ideas, and unsa ba dra makagain po tag knowledge. There are several key aspects that can be expected. So first is the emergence of creator entrepreneur. So kanin diri is mapadali sa mga kanang entrepreneur sa mga negosyante ang ilahang mga negosyo or ilang mga businesses kay tungod like kanang mag-sell sila online. Di ba mas daghan na ang mga tao nga nagagamit og technology, internet. So mas mapadali ang ilahang kita kay daghan may makita kung ilang i-post through online ang ilahang mga baligya. And this helps entrepreneur para mapadali ang ilang negosyo kay ang technology, people can turn their ideas into products or services. The next is ang artificial intelligence. So kabalo naman tayo tanan di ba ang AI. Tungod sa AI, mas madali ang ato ang mga buhatonon as mga student, as mga teacher o kinsa man nga individual. Diba kay og isa ra nato ka click mag-orat ato ray copy ang questions na din siya answer nga mahatag sa ato pa. And syempre dapat ato pong gamitan si AI as in a right way nga kanang mag-orat tag idea sa iyang tubag nga answer dili kay ato na i-copy ta na ato na i-copy paste. So dapat kita nga mga tao, mga student kabalo pud ta mogamit unsaon paggamit unsaon ang tama nga paggamit sa AI, di kay magsalig lang ta sa AI. Kay gibuhat na siya para mas matabangan ta mas mapadlay atong mga buhatonon. Fusion or integration of discipline. So there's a fusion is kanang like kanang for example sa different kinds of fields like sa science, art o sa technology is mag-merge sila or mag-work sila together is maka-create sila og new ideas, methods and innovative solution. For example in healthcare, fusion might
might involve combining medical expertise with engineering and technology to develop innovative medical devices or treatment. So, mas mapadali po ang ilang batunon kung mag-work sila together. Like, ang different fields is mag-work together, mag-create sila mga new ideas, mga siya ang sa fusion. The next is ang robotics. So, these are capable of carrying out tasks. Diba itong sa kanang robotics ka na? Diba na robot nga kanang maghilo sa bali or ka na po. Kanang makita mo na sa mga naibang negosyante nga ilang ginagamit is machine like na sa mga sunscreen nga na. Diba ilang ginabuhat is na sila yung mga machine para mas padali ang buhatunon. So, mas napulihan na or na-replace, nahawa na ang kanang mga trabahoon sa mga tao kay ang nagbuhat is ang robot or ang machine na lang. So mas dali kay ang tungod sa machine daw is mas dali ang ilang negosyo, mas dali ang dagan silang negosyo ug dili daw magkamali. Mao na siya. So like for example, human labors in various industries like for the healthcare kanang mga surgical nga mga robots, mas padali ang process sa surgery tungod sa technology. Then last is ang internet. Sige, balik naman ang internet, no? Kabalo naman tanan. Ang internet, we all know about this, right? Tungod sa internet, we can communicate instantly. We can gain some knowledge and get some information online. We can also conduct a business sa other nga mga lugar like countries tungo sa use of technology and internet. So, napoy mga anticipated challenges ani. So, first is ang changes in the job market in terms of competencies required from people and in terms of preference for machine than people in tasks that performable by robots. So, matawag yun kagaya natin sa robotics ng example, di ba? Ma-replace or mahawa na ang kanang mga human labor kay tungod sa robot, tungod sa machine nga ilang ginagamit. So jobs are changing and companies want people who can learn, solve problems, and collaborate easily. They also use machines for repetitive tasks. Para atong akong giingon nga machine to sa sunscreen, di ba? Mas pwede kay balik-balik rabi ang trabaho nato. But machines can't be creative or understand emotion like us, like people, like humans. So while some jobs may change, there are still opportunities for people to learn new skills and find new jobs. It's about finding a balance between what humans and machines are good at so we can all work together effectively. So mugit akong iyon kagaina nga mas mapadali na ang negosyo tungod sa technology. And next is ang cyber issues. Because of kanang too much of using technology, internet is naging possibility nga makuha nila ang ato ang mga personal information. Di balik ka nang na mga link nga i-send mo, tapos pag imo na i-click, makuha na sa mga hacker ang imong personal information na gigamit sa iyo sa kanang cellphone. Diba? So dapat kabalo pud ta muamping or unsa man dapat atong buhaton para malikayan na siya dito magpalabi og gamit og sa internet sa technology labo na mag-post or magtuplok-tuplok ka sa mga link. Be careful jud ta guys. And sa fourth industrial revolution is we are facing challenges as new technologies change how we work and impact essential services like education, healthcare, and the environment. So these changes may lead to job disruption and the need of new skills and also offer opportunities for improvement in services. However, there are concerns about issues like privacy, fairness, and equal to access to these benefits requiring careful consideration as we navigate this revolution. These technological advancements are not only shaping the future of innovation but also redefining the way we perceive and interact with technology. Okay, so diri kagaina akong giingon nga nara specific nga topic about sa technology diffusion. So technology diffusion and globalization. Technology diffusion refers to the flow of technology across borders in the age of globalization. So there is a technology diffusion is example na as ang isa ka country is nag-release sila og new nga
smartphone, and ang other countries is nakita nila ang benefits ato. So nakaingon po ang other countries ay gusto po na mo king ato, kay gusto may mo gamit, kay gusto po na mga namiing ato sa amo ang country. So magbuhat po sila ilaha nga version nga smartphone, kay gusto man sad nila mo gamit. So mao na siya ang ginatawag nga technology diffusion, the spread of technology from one place to many others because people see its benefits and want to use it too. Ano siya. But technology diffusion isn't just about gadgets. It is a big web of countries trading materials, making stuff like cars. Hindi lang po siya about sa sa kanang smartphones like kana tapos sa mga cars, sa kanang even sharing things like kanang sa weapons, kanang sa mga armas. Plus, it's not just about the economy, but also politics and culture is playing a big role in the technology diffusion sa globalization. And yes, think about how much we value our smartphones, di ba? Mas di kailangan nga makalimot lang guro ta ni kuan gani kaysa makalimot atong cellphone, di ba? Di gyud nato makalimutan ang cellphone kay kung ato na makalimutan mo balik man kita para kuhaon na. And think how we much value our smartphones and laptops every day in our daily lives. So, di ba important as kita nga mga student, important na sa ato ang atong cellphone, ang laptop kay gamit kay nato na sa atong pag-eskwela. So muna siya, that shows how much culture affects our use of that technology. So next nito sa innovators. So kaning innovators sila ang mga tao nga kanang love gay kanila ang pag-trying out new things, kanang mga bago nga mga butang gusto sila mag-try that, excited kay sila nga matry to. And syempre sila pud ang mostly nga mapalit og mga new release nga mga smartphones. Sila pud ang una nga mo try. Kay mo man lang gusto, mo man lang naandan. Sila ang gusto nga mo try, mag-download og mga apps nga mga bago, mga dula. Sila ang una mo try din pag ilan ang ikuan ang ilang mga review. So din mo sabot ay mosulod ang mga early adopters. So kaning mga early adopters sila po ang kanang sunod sa mga innovators. Sila ang mga to nga dili ka ingon nga adventurous pareha sa innovators. Pero willing sila na i-try and they might need a little nudge or convincing, like convincehon, but they're generally open to new technologies and trends. Pero gusto po nila nga i-try to, nga makatry sila nga maka-download sila ato nga game or kato nga smartphone. The next kaning sa laggards, there are people na mas piluon nila nga magstay sa ilahang nabalaan kung unsa ang ilahang nahibalaan, mas gusto nila ipadayon kung unsa ilang nabalaan. Sila pud ang mga tao na mas ginasure nila kung worth it ba to paliton, i-download, or malingaw ba sila ato, worth it ba nga ang ilang kwarta ilang ikasto para ato nga phone. So, muna sila nga mga tao kanang manigurado sa. Next ito sa digital natives. There are kanis lang mga individuals who have grown up with digital technologies. So, kana pala nga meaning is madali na to masabtan. So kaning digital native sila ang mga tao nga sanay na og maayo na kaayo mo gamit og technology. Kay daan pa lang silang pagdako pa lang na sila cellphone gigunitan, kabalo na sila usan paggamit, hangtod sa nagdako sila kabalo na sila. Unsaon kanang master na kay sila. Din kay sa digital immigrants kanang kuan na sila kanang kabaliktaran. There are individuals who were not born into the digital world. So kani sila is ilang pagka-born diri sa kalibutan is wala pay digital, wala pay technology. So ang digital immigrants is mao ni sila ang mga tao nga nagdako before pa ang widespread sa internet, sa technology. So mas magsilisod sila og adapt ug mag-adjust unsaon paggamit ang technology kaysa sa digital natives. Thank you for listening, and that's all for my part sa lesson 18, which is globalization of technology, and Mr. Zafra will continue my report.